Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ano ang mangyayari sa ating mundo sa loob ng 1,000 taon? Number 4, ano ang mangyayari sa mundo? Ngayon, balikan natin at reviewin muli ang salitang dispensation. Pag sinabing dispensation, ito'y paraan ng Diyos para abutin ng tao sa iba't ibang panahon. Ayon sa napag-aralan natin sa Part 3, Part 8D at Part 8E, na ang dispensation ay iba't ibang panahon ng Diyos at paraan ng Diyos sa pakikipag-ugnayan nito sa tao. Kung babasahin natin ang Hebreo chapter 1 verse 1, noong una nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Maliwanag sa verse na yan at napakabiblikal na ang Diyos ay may panapanahon ng pangungusap sa tao sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Propeta means mga sinugo ng Diyos sa iba't ibang panahon. Halimbawa, sa panahon ng law, si Moses. Sa panahon ng grace, si Kristo. At si Kristo ay sinugo si Apostol Pablo upang ipangaral sa mga kagaya nating hentil ang gospel of grace. Then mga tribulation saints sa tribulation age at si Kristo mismo sa panahon ng millennium. Kaya ang dispensation po ay napaka-biblikal. Katunayan, merong 4 verses sa Bible na nabanggit ang dispensation. Ayon sa Ephesians chapter 3 verse 2, "If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward." At sinabi sa Colossians chapter 1 verse 25, "Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God." At 1 Corinthians 9:17, "For if I do this thing willingly, I have a reward, but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me." Sa verse na yan na meron daw dispensation daw na ang gospel ay iniatang ni Kristo kay Apostol Pablo. Which is ayon sa sketch natin, ito yung dispensation ng gospel of God's grace. Gospel na nireveal ni Kristo kay Apostol Pablo para sa ating mga hentil. Which is naipaliwanag ko na ito sa Part 8D. Ngayon, yung pang-apat na verse, meron pang isang dispensation. Ephesians chapter 1 verse 10, "Then in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him." Ang salitang fullness diyan ay kinuha sa salitang Griego na pleroma, means completion. Completion meaning ang kabuuan ng kasaysayan ng mundo o sa dulo ng kasaysayan ng mundo bago ito matapos. Ang sabi diyan, "He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth." Ngayon, alamin po natin anong ibig sabihin nito. Yung salitang together diyan at salitang gather means to bring back to the main point or to the main person. Ito ay nakapaligid sa main point or main person. Ngayon, ang tanong, ano ba ang main point dito sa mundo na ito? Or sa madaling salita, sino ba ang main person sa buong mundo? Sino ba ang main character mapa Biblia o mapa buong mundo? Sorry to say, hindi ikaw at hindi rin ako. Hindi po tayo at hindi ang sino mang tao. Ito'y walang iba kundi ang Diyos, or more specific ay ang ating Panginoong Hesus. Na sa last dispensation ng mundo o sanlilikha ay muling ibabalik ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Si Hesus ang pinaka-focal point dito dahil siya ang main character ng Biblia. Sa last dispensation, ibabalik ng Diyos ang dating katayuan ng tao sa mata ng Diyos, na dating literal at pisikal na nakakausap ng tao ang Diyos ng harapan, na dating literal at pisikal na lumalakad kasama ng Diyos sa buhay, na dating ang tao ay may buhay na walang hanggan, na dating perpekto ang relasyon ng Diyos sa tao. Lahat daw ng iyon ay si Kristo mismo ang pinakasentro. Ang salitang again diyan ay nangangahulugan ito ay pangyayari na dati. Meaning sa pangalawang pagkakataon, maigather muli ang tao sa Diyos. Kapag sinabing heaven and earth means creation.
mga nilikha niya. Kaya ang sinasabi sa verse na yan ay maibalik ang lahat ng creation sa Diyos gaya ng dati. Ngayon kapag sinabing again, it is clear na this is the second time around. Parang jowa mo na nag-break kayo noon pero nagkabalikan kayo ngayon. Ngayon ganun din sa Diyos. Ayon sa verse na yan, ibabalik daw ng Diyos ang dating relasyon niya sa tao. Ngayon ang tanong, ano ba ang nangyari sa history ng tao? Kailan ba nagkaroon ng physical na pagsasama ang Diyos at tao dati? Well, ayon sa Biblia, ito ay sa panahon na hindi pa nagkakasala si Adan at Eva sa Garden of Eden bago bumagsak ang tao sa pagiging makasalanan. Na dati-rati direktang nakakausap ng tao physically ang Diyos. Nakikita ng tao ang Diyos ng mukhaan. At ayon sa verse na yan, ito raw ay mangyayari during millennium, during the fullness of time. Na ayon kay Propeta Isaiah, ang mga tao sa iba't ibang bansa ay regular na pupunta sa Jerusalem para personal na makausap ang ating Panginoong Hesus at malaman ang kanyang mga pinag-uutos. Kaya ang dispensation na ito ang magiging kagaya nung panahon na hindi pa nagkakasala ang tao. Kaya sa millennium, ang creation ay magiging kagaya nung bago pa magkasala si Eva at Adan. At yan ang eksaktong sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 10 about the dispensation of the fullness of time. Ngayon maging specific na tayo. Tandaan ang Revelation chapter 20 verse 2 hanggang 7, 6 times na nabanggit ang salitang 1,000 taon or 1,000 of year. Ang tanong, ano ba ang planetang mundo sa loob ng 1,000 taon? Una ho dito ay yung pagkawala ng sumpa ng Diyos sa kalikasan. Nung nagkasala si Eva at Adan, immediately ibinigay ng Diyos ang mga sumpa mula sa ahas kay Eva at kay Adan. Kung babasahin natin ang Genesis chapter 3 verse 17 to 19, ito naman ang sinasabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito ay sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tindig ng iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis ang pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ngayon sa millennium, yung original na sumpa na yan ay mawawala. Una dyan yung sumpa ng kahirapan na ang tao ay kailangan magtrabaho para mabuhay. Pero sa Millennial Kingdom, there's a possibility na ang tao ay supplied ng pangangailangan ni Kristo Jesus mismo sa kanyang paghahari. Kaya ang sumpa ng kahirapan ay mawawala during millennium. Kaya ang sumpa sa daigdig ay aalisin na ng Diyos during millennium. Ito ay dahil kay Kristo Jesus na siyang maghahari sa buong mundo literally. Isa pa sa magandang halimbawa ng sumpa sa daigdig ay yung Animal Kingdom. Ang mga hayop ay maibabalik sa original na pagkakalikha nito bago pumasok ang kasalanan sa mundo. Kung babasahin natin ang Genesis chapter 1 verse 30 hanggang 31, ang lahat ng halaman luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ika-6 na araw. Malinaw diyan na ang original na kinakain pala ng lahat ng mga hayop, including yung mga wild animals, ay babalik sa pagiging vegetarian or herbivorous. Mga halaman o gulay pala ang kinakain ng lahat ng hayop. Ang pagkain ng mga leon, tigre at iba pang wild animals ay babalik sa pagkain nila ng mga luntiang halaman. Hindi na sila carnivorous, kundi herbivorous. Sa madaling salita, halaman na ang kinakain nila. Na kung tutuusin yun naman talaga ang original na pagkain nila, na magre-resulta na yung mga wild animals ay magiging maamon na muli sa panahon ng millennium. Actually, ito ay nakapropesiya na sa Biblia. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Propeta Isaiah sa chapter 11. Ang konteksto ng Isaiah chapter 11 ay patungkol sa paghahari ni Kristo sa millennium. Hindi ko na po babasahin ang buong chapter 11 pero kung babasahin niyo po ito,
Ito ay umuugnay kay Kristo bilang hari. Ngayon, ang verse 6 ay nabanggit ang propesiya tungkol sa magiging behavior ng hayop during millennium. Kung babasahin natin ang Isaiah chapter 11 verse 6, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Maihiga ang leopardo sa tabi ng mga batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon. Ang mga mag-aalaga sa kanila isang batang paslit. Ang baka at oso ay magkasamang manginginain, ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit paisuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Maliwanag diyan na biblikal na magbabago ang behavior ng lahat ng hayop. Again, ang konteksto ng Isaiah chapter 11 ay umuugnay sa paghahari ng Mesiyas sa daigdig. Ang verse na yan ay pinapakita ang mga bagay na wala sa natural sa panahon natin ngayon. Dahil alam naman natin na sa panahon natin ngayon, ang mga asong gubat, leopardo, leon, oso at ahas ay deadly wild animals. Ang mga hayop na ito ay mga predator or carnivorous. Walang sinasanto ang mga ito, mapahayop man o tao. Ngunit sa verse na yan, pinapakita na sa panahon ng Millennial Kingdom, mababago ang behavior ng mga hayop. Isa pang verse na nagsasabi na mababago ang behavior ng Animal Kingdom ay mababasa natin sa Isaiah chapter 65 verse 25. Dito magsasalong parang magkapatid ang lobo at tupa, kakain ng damo pati ang leon, tulad ng baka, at ang ahas na may pagkay alabok, kahit natapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag, wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sayon ay wala nang pinsala o anumang masama. Ang konteksto sa Isaiah chapter 65 ay tumatalakay sa bansang Israel sa hinaharap. At ang verse na yan ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya ang propesiyang ito ay nangangahulugang sa future pa rin ito mangyayari, specifically sa dispensation ng millennium. Kaya magkakaroon ng hindi pangkaraniwang pagbabago sa ating mundo during sa panahon na maghahari na ang Diyos dito sa lupa physically. Pangalawa, ang pagiging superhuman ng mga tao. Well, ayon sa napag-aralan natin sa part 14b na may dalawang uri ng tao ang mag-e-exist sa millennium. Ang mga immortal na tao at mga mortal na tao. Una, ang mortal na mga tao. Kapag sinabi pong mortal na tao, sila ay may laman at dugo at may limitasyon ang buhay. Ngayon sa dispensation of grace, lahat tayo ay nasa estado pa lang ng pagiging mortal. At gaya ng sinabi ko kanina, ang mortal na tao ay may limitasyon ang buhay. Kung i-google mo kung ano ang average human lifespan, ito ang sinasabi. Our typical human lifespan may be static, around 70 years. Sa ngayon, 70 years lang halos ang tinatagal ng buhay ng tao kumpara nung di pa nagkakasala ang tao. Since mawawala ang sumpa ng kasalanan sa panahon na ito at babalik tayo sa dating kalagayan ng tao bago ito bumagsak sa kasalanan, ang mortal na tao ay magkakaroon muli ng mahabang buhay na kasing haba ng buhay ni Adan at Eva. Ayon sa Biblia, Isaiah chapter 65 verse 20, doon ay wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan ng edad na 100. Ang hindi umabot sa gulang na ito ay pinarusahan. So ang konteksto sa verse na yan ay umuugnay sa propesiya ng bansang Israel. Obviously, di pa po ito nangyayari sa kasaysayan na ang buhay ng tao ay muling babalik sa daang-daang buhay. Kaya ang propesiyang ito ay considered sa future pa mangyayari, specifically sa fullness of time, sa millennial kingdom of Christ. Ang sabi diyan, ang kabataan o pagiging teenager ay imbis na 13 years old to 19 years old ay magiging lagpas 100 taon. Meaning mukhang teenager pa ang tao kahit na ito ay 100 years old na. Kaya ang longevity of human life will be possible sa dispensation ng millennium. Na ayon sa Ephesians chapter 1 verse 10, ito ay dispensation of fullness of time. Nakagaya ni Eva at Adan, ang buhay ay umaabot ng 900 years old.
Pangalawa, yung immortal na mga tao. Gaya ng pag-aaral natin, ang mga immortal na tao during millennium ay walang iba kundi yung mga Kristiyanong naligtas during Church Age, Tribulation Age at mga Old Testament saints. Sila yung mga taong naging ganap ang kaligtasan at tumanggap ng glorified body states. Ngayon, ano ba ang amazing sa mga bilyong-bilyong glorified body na ito during millennium? Well, sila ay mga buhay na Superman sa panahon na ito. Ang tanong, gaano ba kaganda at kalakas ang katawan na ipapalit sa atin? Ang sabi ng Biblia na kung ano ang glorified body ni Jesus ay pareho din na magiging glorified body nating mga Kristiyano sa araw ng rapture. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 49, kung paanong tayo maging katulad ng taong nagmula sa lupa, which is si Adan, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit, si Jesus. Si Adan ay katawang lupa, si Jesus ay glorified body. At sinabi din sa 1 John chapter 3 verse 2, ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya kung sino talaga siya. Malinaw po sa mga verse na kung anong merong physical body si Christ noong nabuhay siya maguli, ganun din ang magiging katawan natin sa araw ng rapture. Ngayon ang tanong, ano ba ang ability ng glorified body ni Jesus? Ayon sa Biblia, ang glorified body ay meron pa ring laman at buto. Noong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagpakita sa mga alagad at nagulat ang mga alagad na akala nila ay multo. Ngayon, basahin po natin ang verse. Lucas chapter 29 verse 39 to 40. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay meron tulad ng nakikita ninyo. Maliwanag sa verse na yan na may dalawang klaseng tao ang nag-uusap. Isang immortal na tao, which is si Jesus, at ang mga mortal na tao, ang mga alagad. Ang sabi diyan, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Maliwanag sa verse na yan na tangible ng mga mortal na tao ang immortal na tao. Nahahawakan at hindi ho siya multo. May laman at buto, pero ang pagkakaiba lang niya sa mortal na tao ay wala ng dugo. Ang dugo ng mortal ay nakasalalay ang buhay. Kung walang dugo, ito ay mamamatay. Pero ang glorified body ay walang dugo. Laman at buto lamang ayon sa Biblia. Ito ay hindi pantasya kundi isang katotohanan na Biblia na po ang may sabi kung ito ay ating pag-aaralan. Ang sumunod dito, yung pangalawa, ang glorified body ay pwede pa rin kumain. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pakikipagkita ni Jesus sa kanyang mga alagad after niya mabuhay. Lucas chapter 24 verse 41 to 43. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Maliwanag diyan na pwedeng kumain ng taong nasa glorified body state. Naniniwala ako na ang pagkain na hindi necessary para mabuhay kapag glorified body ka na. Dinisenyo lang ito ng Diyos para ma-enjoy mo ang buhay sa eternity. Wherein harmonize ito sa Revelation chapter 19 na magkakaroon ng isang malaking piging o handaan para sa kasal ng kordero. Pagpapatunay na mula sa millennium hanggang eternity, ang mga immortal na tao ay pwede pa rin nilang i-enjoy ang buhay sa pamamagitan ng pagkain at inumin. Pangatlo, ang glorified body ay may kakayanang lumusot sa pader. Ngayon basahin po natin John chapter 20 verse 19 to 20. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Maliwanag sa verse na yan na si Kristo, sa kanyang glorified body state, pwede siyang lumusot sa pader. Ang katawang glorified body ay hindi po saklaw ng solid matter sa mundong ito. Pagpapatunay na balang araw, ang mga Kristiyano ay may kakayanan ding lumusot sa pader na walang kahirap-hirap.
Ito ay mahirap paniwalaan pero ito ang sinasabi ng Biblia ayon sa pag-aaral natin. Pang-apat, ang glorified body ay may kakayanang mag-teleport. Ang pag-teleport ni Jesus mula sa kalye ng Amis hanggang Jerusalem ay isang akala mo pantasya pero totoong nangyari. Hindi na po natin iisa-isay ng mga verse, kunin lang natin yung verse na pinili para malaman natin ang istorya. Lucas chapter 24 verse 13, nang araw ding yon may dalawang alagad na naglalakad papuntang Amis, isa ang nayon na may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Maliwanag sa verse na yan na ang nayon ng Amis ay malayo sa Jerusalem ng 11 kilometers. So dito nagpakita bigla si Jesus at sumabay si Jesus sa kanilang paglalakad. Mula verse 16 hanggang 29 nakipagkwentuhan si Jesus sa dalawang alagad tungkol sa kautusan ni Moses. Pagkatapos, tumuloy si Jesus sa bahay ng dalawang alagad para kumain. Ngayon dito na tayo papasok sa verse 30. Verse 30, nang siya'y kasalo nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagperaso-peraso iyon at binigay sa kanila. Nang mabuksan ang kanilang mga mata, nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Sa verse na yan, literal na nawala si Kristo sa kanilang paningin. So ang tanong, ano nangyari? Verse 33, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naharap na nilang nakakatipon doon ng 11 at iba pang kasama nila. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat akala nila yung multo ang kaharap nila. So maaaring ang verse ito ay connected sa isang verse na si Kristo ay lumusot sa pader. Means ito pala ay pag-teleport. Sa verse na yan nawala si Jesus, pero saan siya napunta? Well, ayon sa verse na yan, napunta siya sa Jerusalem. We can't really imagine na 11 kilometers ang nilakbay ni Kristo na walang kahirap-hirap mula sa nayon ng Amis hanggang sa kwarto ng 11 alagad na nakasarado ang pinto sa Jerusalem. At ayon sa ating pag-aanalisa, ang pangyayaring ito ay isang teleportation sa terminology sa ating panahon. Kung i-google mo ang teleportation, ito ang sinasabi. Teleportation is an open pair with time travel, being that the traveling between the 2 points takes an unknown period of time, sometimes being immediate. Well, ayon sa Google, ang teleportation ay ibuugnay sa time travel. Wherein sa Diyos walang imposible kaya posible ang time travel. Actually, sa Genesis kasama sa nilikha ng Diyos ang time. Kaya hindi ho siya sakop ng time. Kaya ang time travel ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ito ay nasa Biblia. Ngayon ang tanong, kaya bang ipaliwanag ng siyensya ang tungkol sa time travel? Well, ito ay piniliwanag na ng dakilang scientist ng buong mundo na walang iba kundi si Albert Einstein. Kung i-google mo ito, ganito ang sinasabi. According to Einstein's theory of time travel, if a person were to travel at the speed of light, time on Earth will appear to slow down. This will result in people on Earth aging faster than the person traveling at the speed of light. Other theories of time travel are built around other laws of physics. Maliwanag diyan na posible ang time travel. Kung ang tao lang ay kayang maglakbay ng kasing bilis ng speed of light. Ito ay naipaliwanag ng batikang scientist na si Albert Einstein. Ang tawag niya dito ay time dilation. Una niya itong tinalakay sa kanyang theory of special relativity noong 1905. Ayon sa teoryang ito, hindi pare-pareho ang bilis ng oras para sa lahat. Bumabagal daw o bumibilis ang oras depende sa bilis ng galaw, kaugnay o relative sa iba. Habang ang bilis ng isang bagay ay lumalapit sa speed of light, mas bumabagal ang oras para dito. Ibig sabihin, mas mabagal ang oras para sa isang spacecraft na lumilipad sa space sa bilis na 8 km per second. Kaysa sa oras ng isang tao sa Earth na nakapirmi lamang, hindi gumagalaw. Hindi ko na po ilalaborate ang mga mas malalim pa dito dahil ito ay napakahabang pag-aaral.
Again, kagaya ng sinabi ni Einstein na magkaroon lang daw tayo ng isang sasakyang kasing bilis ng speed of light, kaya nating makarating agad sa future. Sa ngayon, maaaring mahirap itong paniwalaan pero balang araw maintindihan natin ito kung paano ito nangyayari kapag kapiling na natin si Kristo Jesus sa millennium. Kung ganyan po ang glorified body ni Jesus, magiging ganyan din po ang ating glorified body balang araw. Babasahin natin muli ang verse kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, si Adan. Matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit, which is si Jesus. Maliwanag sa Biblia na kung anong katawan meron ngayon ang ating Panginoong Jesus, gayon din ang magiging katawan ng mga bilyong-bilyong mga mananampalataya sa paghahari ng Diyos dito sa lupa, simula sa araw ng rapture. Sumunod dito ay yung napakamodernong sibilisasyon. Ayon sa Daniel chapter 12 verse 4, "But you, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run back and forth, and knowledge shall be increased." Sabi diyan, knowledge shall be increased. Ngayon ang tanong, kailan ang knowledge ng tao ay patuloy na mag-i-increase? Ang sabi diyan, to the time of the end. Kaya ayon sa verse na yan, ang kaalaman ng tao ay patuloy na lalago bago matapos ang mundo. Sa kaduluduluhan ng last dispensation, ang dispensation ng millennial kingdom. Since ang mundo ay pinag-uusapan natin dito, anong klaseng sibilisasyon ba meron sa panahon ng paghahari ni Kristo dito sa mundo? Well, naniniwala ako na ang pinakamodernong panahon ay sa panahon ng paghahari ni Kristo dito sa daigdig. Mas moderno pa kaysa sa panahon natin ngayon. Ang tanong, gaano ba kamoderno ang panahon ng paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon? Well, sinabi lang ng Biblia na lalago ang kaalaman ng tao bago matapos ang mundo. At kung gusto po nating maging specific, hindi ito masasagot talaga ng Biblia. Pero maaari itong masagot ng siyensya. Kaya disclaimer lamang po, ang aking mga sasabihing scientific theology ay base sa aking research, pagtagpi-tagpi ng impormasyon ng aking nakalap sa Wikipedia, sa internet, current news at sa mga eksperto. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Since nabanggit sa Bible ang time travel, paghaba ng buhay ng tao, naniniwala ako na kayang ipaliwanag to ng siyensya ayon sa ating pag-aaral. Ayon sa science and history, ang tao ay nagsimula sa mga simpleng tools noong Stone Age. Ang pagkadiskubre ng apoy ay naging malaking bagay sa mga tao. Ang pagdiskubre ng gulong sa Sumerian Age ay malaking tulong din sa tao. Ang ilang tagumpay sa astronomy, mathematics at physics ay tiyak ngang nangyari. Ngunit nagkaroon ng maraming oras sa pagitan ng pangunahing discoveries mula ancient medieval age of enlightenment. Kaya medyo babagal ang progreso ng teknolohiya sa panahon na ito. Dumating na nga ang industrial age. Ang lahat po ay nagbago. Sa loob ng ilang daang taon, biglaan ang scientific progress ng tao. At mas lalo yang bumilis nung dumating ang computer revolution or information age. More than 100 years ago, hindi natin iniisip na posible ang human flight. At 50 years later, naglalakad na tayo sa buwan. At ngayon, nagpapalipad na tayo ng mga drones sa Mars. Mukhang nasa tamang landas tayo pagdating sa scientific progress. At sa bilis ng advancement ng ating technology, hindi maiwasan na ano kaya ang mararating natin sa susunod na 1 o 2,000 taon? Gaano pa kaya tayo ka-advance sa technology sa future? Lalo na sa panahon ng paghahari ni Kristo dito sa daigdig. Well, alamin natin ang bawat hakbang o type of civilization ayon sa siyensya. Paano natin ito i-grade sa bawat sibilisasyon na maaring mas advance pa kung anong meron tayo ngayon. May isang popular na metrics ay ang Kardashev scale.
Noong 1964, ito ay na-theorize ni Nikolai Kardashev, isang Ruso. Si Nikolai Kardashev ay isa sa mga naniniwala na may ibang nilalang daw sa ibang planeta o universe na may iba't ibang scale or type of civilization. Nakakreate sila ng theory na kung ikukumpara tayo sa sibilisasyon ng mga taga-ibang planeta, anong scale tayo meron ngayon sa mundo. Bagamat hindi naman ako naniniwala na may taga-ibang planeta, nais ko lang pulutin dito yung idea nila about sa mga level ng advanced civilization. Sinabi ni Nikolai Kardashev pwedeng i-categorize ang mga civilization base sa total amount of energy na available sa kanila at kung gaano karaming nagagamit nilang enerhiya. Ilagay mo ang dami ng enerhiya sa ginagamit ng isang sibilisasyon. Sa isang formula, magkakaroon ka ng numero magre-represent sa level ng advanced technology nila. Simple lamang ang formula. Ang P ay total amount of power na kayang gamitin ng isang civilization. Ang K naman ay numerong magre-represent sa kanilang technological advancement, wherein yan ang Kardashev number. Actually, 3 level ang naibigay ng Kardashev scale, level 1 hanggang level 3. Pero kalauna nadagdagan pa ito ng 3 pang levels. Ang mga levels na ito ay nadagdagan ng 0, number 4 at number 5. Kaya technically ito ay mula 0 hanggang level 5. Ngayon tingnan natin ang mga levels na yan at saan na kaya tayo dito sa scale na yan. Ang unang entry level ay ang Type 0. Ang civilization na ito ay kayang gamitin ang energy ng kanyang home planet. Pero hindi pa buong potential ng planeta. Well, tama ka kaibigan, tayo po yan. Sa ngayon, tayo ay nasa 0.7 sa Kardashev scale. Maaari tayong umabot ng Type 1 sa loob ng 100 taon. Ang Type 1 civilization ay kayang gamitin ang total energy ng kanyang home planet. Pagsunog sa lahat ng pagluluto, paggamit ng coal, geothermal power plants gamit ang mga dams. Kayang gamitin ng power of atoms, ilang kilo ng matter, kayang i-converse ang energy kada segundo. Pagkuha ng power mula sa araw papunta sa surface ng planeta, mga solar panels or satellites may kakayanang kumuha ng power mula sa araw para magamit ng planeta. At mukhang diyan naman tayo papunta sa level 1. Ang maganda diyan, may kakayanan makontrol ang environment, kayang makontrol ang weather, volcanic eruption at maging earthquake. Kayang maimpluwensyahan ang evolution ng mga halaman at hayop, gaya ng paghaba ng buhay ng tao sa pamamagitan ng nanotechnologies. Kaya nga lang, mas madaming kakailanganing enerhiya kumpara sa supply. Kaya para patuloy ang ating pag-advance, kailangan nating umalis ng planeta at magsimulang magmina ng resources sa ibang planeta at asteroid. Well kaibigan, parang science fiction kung ito'y iisipin. Dahil science fiction naman talaga ang pinakamagandang paraan para ilarawan ang isang sibilisasyon habang tumataas ang scale. Kaya ito ay sa pamamagitan ng science fiction. Kaya nga yan ang ating ginagawa ngayon. Ngayon, ang Type 2 civilization naman ay may kakayanang gamitin ang lahat ng enerhiya ng kanilang solar system. Kung ang Type 1 ay home planet lang ang kaya, ang Type 2 naman ay pang solar system na. Maaring science fiction pa rin pero theoretically, pwede yang gawin ng tinatawag na Dyson Sphere or Dyson Shell. Ito ay isang structure na nakabalot sa araw na siyang kumukuha ng enerhiya nito. Ito ay isang higanting hollow sphere sa space at ang araw ay nasa gitna ng sphere. Ang edge ng sphere ay kasing layo ng Earth sa Sun. 150 million kilometers, isang civilization ang nag-e-exist sa interior ng sphere. Kaya napakalaking surface sa area na yan. 550 million times yan kumpara sa surface ng Earth. Ngunit kahit in theory, posible ang Dyson Sphere. Sa ngayon, wala tayong kakayanan ng ganyang engineering capability.
Pinakamalaking problema na siguro ay sadyang hindi sapat ang raw materials sa buong solar system para gawin yan. Pero ang unang hakbang para diyan na may isang structure na tinatawag na Dyson Swarm. Ito'y makapal na formation na satellite na nag-o-orbit sa araw. Kukuha sila ng energy sa araw at wirelessly papadala sa Earth. Ngayon, pasok na tayo sa Type 3 civilization. Ito ay sakop na ang buong galaxy. Nananakop at nagkokontrol na ng maraming solar system. Kung ang Type 1 ay home planet lang ang kanilang energy, ang Type 2 civilization naman ay buong solar system ang kanilang energy, ito naman ay buong galaxy. Kaya nilang humawak at mag-store ng energy sa lahat ng star sa kanilang galaxy. Laruan para sa kanila ang planeta, kayang ilipat ang isang planeta papuntang ibang solar system. Kayang pagsamahin ng mga solar system, pagsamahin ng mga stars, kayang gumawa ng bagong stars. Isang playground para sa kanila ang galaxy at parang laruan lamang ang nasa loob nito. Para maabot ang Type 3, napakalaking enerhiya ang kailangang gamitin. Ilang libong Dyson sphere ang nakakalat sa buong galaxy o maaring kunin din ang enerhiya ng isang black hole na nasa gitna ng galaxy. Maaring nagtatravel na sila sa space na mas mabilis pa sa speed of light. Gumagamit ng wormhole technology para makabuo ng mas maikling daan sa pagitan ng dalawang points of space of time. Kaya ang Type 3 civilization ay sisiw na sa kanila ang mag-time travel. Hanggang level 3 lang po ang ginawa ni Kardashev. Para sa kanya halos imposible nang maabot ang isang galactic level of energy control. Pero sa tingin niya ay kaya nating mag-progress hanggang level 2 lamang. Ngayon sabihin na natin nakasurvive tayo at nakaabot tayo ng Type 4. Which is dito na tayo papasok sa Type 4 civilization. Ngayon, ano kaya ang itsura ng Type 4 civilization? May nadagdag sa Kardashev scale. Kaya nilang humawak ng power output ng lahat ng galaxies observable universe. Siguradong kaya nilang kunin ang power source ng mga black holes, neutron stars, at mga regular stars. Again, review tayo. Ang Type 1, home planet. Ang Type 2, solar system ang kaya. Ang Type 3 ay galaxies. Ang Type 4 ay mukhang ito ay buong universe. Sobrang advanced ang kanilang technology na hindi ito kayang ilarawan ng science fiction. For reference, may mga sikat na lumang pelikula na napapanood natin. Ang Star Trek ay nasa Kardashev 2.4 scale. At ang mga bagong Star Wars ay nasabing nasa 3.6 Kardashev scale, pero hindi pa rin Type 4. Kung kaya mo nang makontrol ang enerhiya ng buong universe Type 4, ano ba ang meron sa Type 5? Dito na tayo papasok sa Type 5 civilization. Ang Type 5 ay ang interdimensional being o mas kilala itong spiritual being. Kaya mag-travel sa multiverse at maning-manina sa kanila ang time travel. Meaning, hawak niya ang lahat ng klase ng universe. Ang civilization na ito ay kayang i-manipulate ang lahat ng matter at energy sa loob ng sarili nilang observable universe. Kaya nilang mag-create ng universe o multi-universe at kaya rin nila itong sirain. Maaari silang lumabas sa limitasyon ng oras, impluwensyahan ang posibilidad ng hinaharap, gumawa ng iba't ibang timelines, kaya ang Type 5 ay isang mahika na para sa atin. Iisang being lang ang tinutukoy ng Type 5. Walang iba kundi parang Diyos daw ayon sa mga sayentipiko. Since ang mga sayentipiko ay hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila masabi na ang Type 5 ay ang Diyos na mismo. Kaya kung meron mang Type 5 civilization sa Sansinukob, ito'y walang iba kundi ang Diyos para sa atin. Na may kakayanang lumikha ng universe at kayang sumira ng universe ayon sa Bible. Kayang gumawa ng buhay, kayang bumawi ng buhay ayon sa Bible. Ang impormasyon na ito tungkol sa Kardashev scale na aking nabasa ay sa Wikipedia po mismo. Nasa baba po ang link for your reference.
Ngayon alam na natin ang type of civilization, madali na nating maintindihan ang mangyayari sa paghahari ni Kristo during millennium at sa new heaven and new earth. Madali na natin madidescribe kung anong klaseng planeta ang mundo during millennium. Since si Jesus ay tunay na Diyos na nagsakatawang tao at mukhang nagmula siya sa iisang sibilisasyon, ang Type 5 Civilization. Kung babasahin natin ang Colossians chapter 1 verse 15 to 17, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita at siya ay may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga paghahari at pamamahala, mga pamumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maliwanag diyan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nilikha ang langit at lupa, nakikita man o hindi, lahat ng nasa sansinukob ay nilikha sa pamamagitan niya. Since ang nag-iisang Type 5 Civilization ay ang Diyos, kayang-kaya niyang mag-create ng universe. Gaya ng sinabi ko kanina, kaya nilang mag-travel sa multiverse, kayang i-manipulate ang lahat ng matter at energy sa loob at labas ng observable universe. Kaya nila mag-create ng universe o multi-universe at kaya nila itong sirain. Maaring silang lumabas sa limitasyon ng oras, impluwensya ng mga posibilidad na hinaharap, gumawa ng iba't ibang timelines, yan ay ayon sa mga sayantipiko. Ngayon balik na tayo sa Biblical Millennial Kingdom ni Jesus. Sa Millennial Kingdom, naniniwala ako na mas pataas ng pataas ang antas ng Kardashev scale ng ating planeta. Sa first 100 year, maaabot na natin ang antas ng Type 1 Civilization. Dahil kay Kristo, madali lang ito sa loob siguro ng 100 taon. Remember, nasa Earth pa lang tayo. Nasa dispensation pa lang tayo ng millennium. Wala pa tayo sa New Heaven and New Earth. Kaya nasa progreso pa rin ang pag-unlad ng civilization. Kung tutuusin, kayang gawin ng ating Panginoong Hesus na tumaas agad ng Type 3 Civilization sa loob lang ng 1 araw. Pero dahil nag-e-exist pa rin ang mga mortal na tao, kinakailangan sabayan ni Kristo Jesus ang mga mortal na tao. Remember, ang Diyos wala sa vocabulary niya ang pakialaman ng free will ng tao o yung limitasyon ng tao. Kaya ang pag-unlad ng sibilisasyon sa Millennial Kingdom ay nasa proseso pa rin. Ang advantage lang dito, mas mapapadali ang pag-unlad dahil sa kapangyarihan ni Kristo Jesus at ang mga glorified body saints. Ito ay harmonize sa sinasabi ni Propeta Daniel na even to the time of the end, many shall run back and forth, and knowledge shall be increased. Ang pag-increase ng knowledge ay still in progress sa millennium. Sa unang 100 years ng paghahari ni Kristo, ang tao ay tutungo sa Type 2 Civilization. Ang Type 1 Civilization ay total control na enerhiya ng ating planeta. At isa sa kakayanan ng Type 1 Civilization ay may kakayanan ang longevity ng buhay ng tao. Dahil ayon sa mga scientists, ang Type 1 Civilization ay may kakayanan sa tinatawag na genetic modification. Posible ito sa pamamagitan ng nanotechnology. Mahirap paniwalaan pero ito ay ayon sa mga sayantipiko. Ang paghaba ng buhay ng tao during millennium ay 2 lang po yan. Pwedeng ito ay kagagawan ng science and technology o pwede ring direktang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat naniniwala pa rin ako na ito ay base pa rin sa kapangyarihan ng Diyos ayon sa Biblia. Kaya after 100 years ng paghahari ni Kristo, posibleng maging ganap na Type 2 Civilization ang buong mundo. Ayon kay Kardashev, sa Type 2 Civilization ay magagamit na natin ang buong enerhiya na mula sa araw sa pamamagitan ng Dyson Sphere. Kaya buong solar system ay kaya ng supplyan ng enerhiya nito wirelessly. Meaning kahit saang lugar ng solar system abot ang wireless energy. Ang Dyson Swarm ay nagko-consist ng di mabilang na solar collectors, satellites, at posible pati yung mga habitable space station na nag-o-orbit mag-isa. Kaya ang epekto ng Type 2 Civilization ay magkakaroon na ang mundo ay may kakayanang mag-colonize sa iba't ibang planeta ng solar system. Ang pag-travel ng tao sa solar system ay posible na sa panahon na ito.
At dahil madali na ang space travel sa panahon na ito, accessible ng ayusin ang bawat planeta dito sa buong solar system. Halimbawa dito yung pagtayo ng mga advanced cities sa buong solar system. May kakayanang mabuhay ang tao at magtayo ng syudad na lagpas pa sa planetang mundo. Halimbawa sa Venus, ang mga floating cities ay posible na sa panahon ng Type 2 civilization. Ang mga cities na ito ay pinaproteksyonan ng isang malaking atmospheric na domes para ma-maintain ang stability nitong makahover sa Venus. At isa pa rito yung kompletong restoration ng planetang Mars na maging habitable at breathable na, posible ito sa Type 2 civilization. Completely terraform, may hangin na at pwede nang tirhan ng mga tao. Mga cities na walang dome ay posible na sa panahon na ito dahil remember, ang energy sa pag-restore ng planetang ito ay sakop ng buong solar energy na mula sa Dyson Sphere. Kaya accessible na ito nang walang kahirap-hirap sa buong solar system. Paikot naman ng Saturn at Jupiter, isang kahangahangang mga hotel ang o-orbits sa mga gas rings nito. Ang mga hotel na ito ay tuturing na space travel ng mga turista sa buong solar system. At isa pa dito yung mga massive space habitats na nagkakalat sa buong solar system. Ang mga cylinder na ito ay nagsisimulate na gaya ng gravity sa Earth sa pag-ikot nito. Kaya ito ay magsisilbing space city sa buong solar system. Sa Type 2 civilization, kayang-kaya na ang ating planeta na hadlangan ng anumang asteroid threat na maaaring tumama sa Earth. May technology na para ito ay tunawin ng walang kahirap-hirap. Sa madaling salita, ang Type 2 civilization ay pagsakop ng Earth sa buong solar system lamang. Well, di natin alam kung aabot ba tayo sa Type 3 civilization sa panahon ng millennium, na magkaroon tayo ng kakayanan na kunin ng energy ng buong galaxy naman. Energy na mula sa libu-libong stars na may Dyson Swarm, energy na mula sa mga black holes. Well, posible ito, remember, ang mga glorified body saints ay nakakapag-time travel. Kaya sa loob ng 1,000 taon, posibleng makamit natin ang Type 3 civilization. Actually, ito rin naman talaga ang sinasabi ni Nikolai Kardashev na hanggang Type 3 civilization ang kaya ng tao. Para sa akin, posibleng hanggang Type 3 civilization lang ang tao, kapareho ni Kardashev. Dahil ayon sa Biblia, sa Millennial Kingdom ni Jesus Christ, ang mga tao ay may kakayanang mabuhay ng hundreds of years, pumunta sa labas ng space. Lahat ng ito ay walang imposible dahil sa Diyos na manlilika na si Kristo Jesus. Ang susunod na katangian na mangyayari sa mundo during millennium ay yung bubuksan ng Diyos ang literal na impyerno sa lupa. Ayon sa napag-aralan natin sa Part 13b, Part 14a, na sa unang taon pa lang ng millennium, hahatulan ni Kristo ang mga bansa na nangapi sa Israel during Tribulation Age. Hahatulan din ng Diyos ang mga Hudyong kumampi sa Antikristo at mga taong may tatak ng halimaw. At ang mga anghel naman ay hahatulan nating mga Kristiyano. Silang lahat ay itatapon sa impyerno. Ngayon, alam nyo ba na ang impyernong binabanggit ni Kristo sa kanyang mga parable ay nag-e-exist dito sa mundo ngayon? Maaaring malaglag ang iyong mga panga na sa millennium makikita ng lahat ng tao dito sa mundo ang literal na impyerno at saang lugar o bansa ito makikita. Maganda siguro basahin natin ang verse. Isaiah chapter 34 verse 6. Ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. Iyon ang dugo ng mga tupa at mga kambing at taba ng lalaking tupa. Sapagkat siya'y maghahandog sa Bosra, marami siyang pupuksain sa Edom. Sa verse 9 ay lumalarawan sa timeline ng Battle of Armageddon. At after ng Armageddon ay simula ng millennium. Ang Battle of Armageddon at millennium ay sa future pa mangyayari. Kaya sa future pa ang senaryo ng propesiyang ito. Ayon sa verse na yan, may iaalay daw si Yahweh o si Kristo sa Bosra o Edom. Tandaan po natin, ang Edom ay saan lugar sa panahon natin ngayon. Ito po ay sa Jordan. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa sa verse 9.
Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asupre ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Araw-gabi hindi ito mamamatay at patuloy na papainlang ang mga usok. Habang panahong hindi ito mapapakinabangan at wala nang daraan doon kahit kailan. Ngayon, obserbahan natin ang verse na ito. Sa verse na ito, mabubuo sa ating isipan na ito ay lugar ng impyerno o yung Hades. Sabi diyan yung salitang batis ng Edom, maging asupre, ang buong bansa ay masusunog, araw-gabi hindi ito mamamatay at patuloy na papainlang ng usok. At yung kahit kailan ay nagpapatunay na ito ay divine location para sa mga mapapahamak, sa mga taong hindi susunod kay Kristo during millennium. It seems na ito ay paglalarawan ng butas ng papuntang Hades o sa daigdig ng mga patay. Maring ito ay literal dimension na kumukonekta sa spiritual dimension. Ang Petra Edom ay matatagpuan sa panahon natin ngayon sa bansang Jordan. Ibig sabihin na sa bansang Jordan lang ang literal na impyerno. Well, hindi po ako may sabi niyan. Bible po may sabi. Yan po ay ayon sa pag-aaral din natin ngayon. Ngayon, meron pang isang verse na nagsasabi na makikita ito ng buong mundo. Literal na makikita ang impyernong ito sa buong mundo, kaya basahin po natin. Isaiah chapter 66 verse 23, tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Sabi diyan lahat ng bansa ay sasamba sa kanya sa pista ng mga Hudyo. Kailan ba mangyayari na literal na sasamba sa kanya ang lahat ng bansa? Ayon sa napag-aralan natin sa part 14a at part 14b, during millennium o paghahari ni Kristo ang mga bansa ay pupunta sa bundok ng Sayon. Kaya ang timeline ng propesiya na ito ay si Millennial Kingdom. Verse 24, sa kanilang pag-aalis, makikita nila ang mga bangkay na mga naghimagsik laban sa akin. So sino ang subject dito? Yung mga naghimagsik sa Diyos. Kailan ba ito? During millennium. Ngayon ipagpatuloy po natin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay, gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan. Sa verse na yan, kung babasahin nyo maigi na makikita daw ng sangkatauhan yung mga taong naghimagsik sa Diyos during millennium sa apoy na hindi mamamatay at sa mga uod na kakain sa mga pinaparusahan. At make sense na may kaparusahan talaga sa mga sino mang hindi sumusunod kay Kristo during millennium. Na ang pagsunod na ito ay maraming beses nang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga parable. Kaya yung mga parable ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ito ay umuugnay sa Millennial Kingdom. Kaya ang parable ay hindi po para sa mga Kristiyano, kundi ito ay mangyayari pa sa future, sa Millennial Kingdom. Remember, ang laging sinasabi ni Jesus Christ ay ganito, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng ganito, ang kaharian ng langit ay kagaya ng ganire. Kasi sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ito ay umuugnay talaga sa Millennial Kingdom. Sa Millennial Kingdom, paparusahan ng sino mang hindi sumusunod sa kanya sa panahon ng millennium, sa panahon ng paghahari ng Diyos, sa panahon ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Kaya yun ang dahilan kung bakit by works ang salvation sa dispensation ng millennium. Dahil si Kristo ay nakikita mo na ng mukhaan, bakit hindi mo pa rin kayang sumunod sa kanyang utos? Ito ay applicable lamang sa mga mortal na tao, hindi sa mga raptured saints. This is again how we divide the scripture. Kaya sa kabila ng golden age ng sangkatauhan sa paghahari ni Kristo dito sa mundo, modernong daigdig, modernong teknolohiya, payapang daigdig, masaganang daigdig, meron at meron pa ring hindi susunod kay Kristo. At karamihan dito ay nakatira sa bandang hilaga ng mundo, sa Gog at Magog. Ngayon ang tanong, after 1,000 years, bakit kailangan pakawalan si Satanas para dayain ang buong mundo?
Abangan po natin yan sa part 15.